Tinatampok po natin ng mga organisasyon or mga grupo or government po na may mga winner na solusyon. Kontrobersyal pa rin kasi ang nuclear energy. Pero seryoso na po itong isinusulong ngayong na-highlight nga ang pangangailangan sa iba pang energy resources or energy sources. At dahil nga puro fossil fuels ang ginagamit ngayon, kaya naman nilalakad ng matapos ang nuclear energy roadmap ng bansa this year. Kaugnay po niyan, makakausap po natin tungkol dito si Congressman or Representative Mark Coangco na siyang chairman po ng Committee on Nuclear Energy. Good morning, Kong, at salamat po sa inyong oras na ibinahagi sa amin. Bati muna, sir. Good morning. Good morning sa inyong lahat. Salamat sa pag-imbita. Makapagpahayag po ako. Opo. Sir, currently, nasa na po ba tayo dito sa Pilipinas in terms sa isinusulong po natin na nuclear energy? Para lang po may idea po ang mga tagapakinig at tagapanood po natin. Doon po sa ating panukala na nagse-set up ng isang regulatory authority sa physical safety, yung tinatawag na PhilAtом, pumasa na po sa lahat ng committee, 2 beses na po. Nandun na po naghihintay na bumalik sa plenaryo at malakas po ang aking paniniwala na by November 8, papasa na po on second reading, and by November 15, papasa na po on third reading at tapos na po sa Kamara. Pwede na pong tumuloy sa Senado. So, nandun na po tayo. Yan po ay pagse-set up ng isang independent regulatory authority na may fiscal independence for 10 years. So, lahat po ng kanyang kailangang gastusin for 10 years, nandyan na po sa kanya, garantisado. So, until the time na magkaroon na po tayo ng tumatakbong nuclear plant na pwedeng magbayad ng sariling regulatory fee. So, ang pera pong ito nanggaling po sa half centavo per kilowatt hour na universal charge na ipapataw sa lahat ng kuryente ng Pilipinas. Yun po. So, pag pumasa po yung batas na yan, wala na pong hadlang sa kahit sino man na pwedeng magpatayo ng nuclear plant sa Pilipinas. Clarify ko lang po, ayan, we are anticipating po yung mga magtatayo nga po ng nuclear plant. Pero so far, meron na po ba tayong mga nuclear energy sources po itong Pilipinas? Subject na lang for regulation? Isa lang po ang planta natin, yung Philippine Nuclear Power Plant number 1, which is in Morong, Bataan. No? Pero meron pong mga political question dyan. So, dapat ang magdesisyon po niyan ay ang Kongreso or ang Presidente. Dalawa lang po ang pwedeng magdesisyon dyan. So, kulang po yun para bumaba ang presyo ng kuryente. Kailangan natin ng isang fleet ng nuclear power plants. Ako po, ang nakikita ko, ayon po sa projection ng NEDA, which says that we need to double our electric generating capacity by 2040. Pwede po tayong magkaroon ng minimum of 16,000 megawatts na nuclear. 16 po na malalaking planta yan o mas maraming maliliit na planta hanggang 32,000 megawatts kung gusto talaga natin palitan na at isara na ang fossil fuel power plants. So, sabi po ni NEDA kasi dodoble ang capacity from 22,000 megawatts total to 44. In fact, kung babasahin nyo po ang EO 164 na ginawa nung DOE ni Presidente Duterte, nagsasabi po doon 60 plus thousand megawatts, no? So mas konserbatibo po itong statement ng NEDA na 44,000 lang. Pero kung magiging kuryente po ang power ng mga sasakyan, siguradong kulang yung 44,000 po. So dito po sa nuclear energy, sir, tingin nyo mas makakatipid pa rin po ito ang mga kababayan po natin? Ang laki po kasi ang isang 1,000
megawatts na coal, no? Kasi po ang 55% ng ating kuryente ngayon coal dahil hindi po tayo nag-nuclear noong 1986. So 55% coal, that's around 12,000 megawatts sa ngayon. Imported po yan. Kung 1,000 megawatt, ang import bill po natin, depende sa presyo ng coal is between 700 million to $1 billion a year. Every year po yan. Kung nuclear po, $20 million lang. So, ang laki po ng differential ng presyo. Oo. So, ang potensyal na pagbaba ng presyo, mahigit lower than half price. Pwede po sigurong, pati po yung pagbayad ng puhunan, mababayaran sa differential ng presyo. So, after 20 years, pag nabayaran na po ang puhunan, ang experience po sa Amerika, yung kanilang 94 na tumatakbo pang nuclear plant ngayon, it's 2.3 US cents per kilowatt hour. That is 1 peso and 30 centavos operating and maintenance cost. Kasama na po ang fuel doon. Kasama na po doon yung end-of-life decommissioning trust fund, yung nuclear waste disposition fund, at yung regulatory fee. So lahat-lahat na po kasama 1 peso and 30 centavos per kilowatt hour. Pero eto, Kong, ang pinakatanong po ng lahat, paano po yung mga sinasabing kaakibat naman na peligro ng nuclear energy? Yun po kasi, dala po yan po ng framing ng media po natin. Kayo mga media practitioners. Kasi finiframe nyo po ng gano'n, in fact, kung titignan nyo po ang datos sa kaligtasan ng nuclear, ito po ang pinakaligtas sa buong mundo sa pagkumpara sa lahat ng klaseng paraan sa paglikha ng kuryente. So pag nagtatayo ka ng nuclear plant, in fact, nangliligtas ka ng buhay. Mahigit 2 milyong tao na mula nung 60 years ago, nung nag-umpisa ang nuclear, ang nailigtas na buhay ng nuclear power. So, ang implikasyon po nun, ng mga datos na yon, dito po sa Pilipinas, dahil iniwasan po natin ang nuclear power noong 1986, ay napaiksi po natin ang buhay ng libo-libong Pilipino at libo-libong Bataenyo. Kasi doon po sa Bataan, meron po tayong 3,500 megawatts ng coal-fired power plants. So, nandun po lahat yung pollution, air pollution, yung coal ash na tinatambak kung saan-saan, nalalason po ang ating groundwater, heavy metals, hindi po nawawala yon sa coal. So, wala po lahat yan sa nuclear dahil nuclear does not emit any pollution at all. Yun po ang malaking diferensya na hindi naintindihan ng media natin. Kaya yung frame po nila nandun sa peligro na wala namang peligro talaga. So, dala po yan ng dekadang pagsisinungaling ng mga anti-nuclear na tao. So, sana magbago po ang frame ng media. Ang frame dapat is bakit hindi pa tayo gumagamit ng nuclear? Wala naman tayong indigenous fossil fuels. Wala tayong sariling coal, paubos na po ang ating natural gas at kaya nga ang DOE nagbibigay ng lisensya na magtayo na ang mga malalaking kumpanya ng LNG receiving terminals. Alam nyo, yung LNG, mas mahal pa yan sa coal. So, mas matindi pa ang labas ng dollar po natin. Kung ganun kalaki po ang labas ng dollar natin, let's say 16,000 megawatts, di ba? So, magkano yun? Ilang lagpas 14 na bilyong dollar a year po yan, lumalabas sa bansa, di ba? Kayamanan po namin yan na pinaghirapan ng ating mga kamag-anak, kitain sa abroad, pinadala sa atin, tapos susunugin lang natin para sa kuryente. So, sayang po yung kayamanan na yan na dapat na nagagamit natin sa iba.
Yun nga, siguro, Kong, maraming iniisip nga kasi na delikado or may peligro kasi nga yung word na nuclear. Pero actually, mga kapatid, ang negosyante po at ang aming chairman dito sa TV5 na si Sir Manny V. Pangilinan, for one, Yes. nakikitang very promising po ang nuclear energy sa mga pinaka-remote na mga lugar, no? Or pinakamahirap na marating ng main lines. Oo. Hindi lang po sa remote na lugar, Yes. sa mismong main grid, no? Kasi Yes. That leads me to my next question, Kong. Sino-sino or saang-saang lugar po sa bansa ang initial target po na masuplayan ng nuclear energy? Bansa po, Yes po, sa bansa natin. marami po, no? 6 na po ang kino-construction na nuclear plant ngayon as we speak, no? 2, malapit ilang buwan na lang magbubukas na yung unang nuclear plant ng Bangladesh. That is 1,200 megawatts, no? So katumbas ng 2 PNPP1. And then the following year in 2020, end of 2024, early 2025, aandar na yung pangalawa nila. So that is yung 2 is equivalent to 4 na PNPP1. So dati pinagtatawanan po natin ang Bangladesh, ngayon nauna na sa atin, ano? Egypt 4 na 1,200, no? So that is 8 PNPP1. Turkey 4 na 1,200, that is katumbas ng 8 PNPP1. Opo. Finland, kaandar lang ng kanilang EPR nuclear plant. Kaya bumagsak ang presyo ng kuryente sa Finland, nangalahati, no? Finland, Sweden, dati kontra sa nuclear. Ngayon, gumawa na ng batas na babalik na sila sa nuclear. So, Finland, yung Greenpeace ng Finland na dating tutol sa nuclear, ang unang-unang Greenpeace sa mundo na nag-pro-nuclear na, no? United Kingdom, di ba? 2 EPR. Ang EPR po, pinakamalaking nuclear plant sa mundo, that's 1,600 megawatts each. So, Pakistan, nandyan. India, so, marami nandyan. na po talaga mga bansa. Oo. So, bakit ba tayo? Ano ba ang problema natin? May krisis tayo sa kuryente. Kulang ang supply at sobrang mahal, di ba? So, bakit po ganyan? Pinaparusahan po natin ang ating sarili. Kung papayagan po natin itong mga nagpapasikat, nagpapa-epal na politiko na kumontra dito sa nuclear power, dapat po wag nyo nang iboto yung mga anti-nuclear na senador, congressman. Palitan na po natin ng bagong pag-iisip So, we're looking forward dito po sa mangyayari po just sa isinusulong po ninyo, Sir Mark, Kong, sa Kongreso muna, no? I think, sabi nyo nga, November 8, isasalang na rin ito sa second reading. Yeah. Okay. Yes, and then November 15, third reading. Hopefully, pumasa na para makaakyat na sa Looking Senado. forward. And we will, aabangan po namin yung mga updates and development po dito sa, sir? Urge your colleagues to understand nuclear and to change the frame, no? Balitan ang frame ng talakayan kasi naiipit tayo sa ganitong hindi makatarungang takot na ang pinagbabasihan fake news at pagsisinungaling, no? Mag-research kayo kasi lahat po ng ebidensyang maganda tungkol sa nuclear nasa internet. Opo, ito nga ang paraan, mga kapatid. Kaya po inimbitahan po natin si Kong Mark para po mas maipaliwanag po yung tungkol sa nuclear energy. Salamat po sa inyong oras, Kong. Maraming salamat. Thank you. Siya po ang chairman ng House Committee on Nuclear Energy, mga kapatid, Representative Mark Coangco. Dito tayo